Hey guys, welcome back to JPD channel. Another day, another vlog na naman by JPD. Ngayon guys is December 31. Happy New Year guys. Nandito ako ngayon sa Montalban, Rizal. Hinatid ko lang yung mag-ina ko kasi dito na lang sila mag-New Year. Kasi nga may duty tayo sa Eastwood. Kasi talagang ito yung pinakahuling event and yung pinakamalaking event namin sa trabaho. Kaya required kami mag-duty hanggang countdown. So titingnan namin yung safety and security nung buong site kasi andun yung mga ibang artists, si KZ Tandingan, si TJ Monterde and marami pang iba. So time check guys, 11:44 na. So yun guys, samahan nyo ako sa another episode of JPD Vlog. Pag-usapan din natin itong 6 months review natin dito sa Kia Sonet kasi June natin nakuha si Kia Sonet and December na ngayon. So tingnan natin yung mga naging experience na, tingnan natin yung pros and cons. Yan, lumalabas 1 hour yung biyahe. 28 kilometers siya. Rodriguez Rizal to Eastwood QC. So, nagpa-practice na ako mag-uwian guys kapag ayaw kong hindi kami uwi sa condo. Ayun guys, sa 6 months natin ginagamit itong si Kia Sonet natin. So during that time frame, marami na ako na experience na try na natin yung power niya, steering wheel, yung mga features niya, driving position natin, itong upuan. So isa-isay natin guys. Number 1, yung power niya talaga is 1.5 liter engine with 4 cylinder. Compared sa ibang mga contender niya, ibang brand, talagang hindi pa patalo tong Kia Sonet natin. And based on my experience, talagang hindi ka bibigoin ito sa power. Although di naman natin gaano ginagamit yung sports mode kasi madalas naman talaga yung city driving tayo, and kapag may alis lang talaga, doon lang natin to ginagamit, si Sonet natin. Nung chine-check ko guys, less than 5,000 lang yung natin. Less than 5,000 yung kilometers natin, accumulation. So kung galing kayo sa mababang engine power, kagaya nung gamit ko yung sedan, yung Vios, 1.3 liters lang siya. Ayun, mararamdaman talaga natin yung pagkakaiba sa power. Sobrang sarap niya i-drive. Na ang lakas din humatak. Lalo na kapag lalo na guys pag paahon. Talaga sarap gamitin niya guys. So plus point sa atin yan guys, Kia Sonet. And dito naman sa driving position natin guys, ayun, itong fabric natin, itong seat natin, buti na lang talagang design siya as ergonomic sa mapa long drive, mapa traffic, kapag heavy traffic. Hindi naman tayo guys sumasakit yung likod. Sobrang ganda ng tawag dito, suabe guys yung yung comfort na binibigay nitong natin seat. Ayan, itong seat kasi natin is fabric lang siya with accent lang ng leather. Kaya
sa mga iba sa comment section niya, may nababasa ako kung magpapa seat cover ba ako, ipapa leather ko ba siya. Galing kasi ako sa sa leather seat, pina leather seat ko yung Vios, and madalas ko kasi yung pinapark lang yung sasakyan sa natin, sa labas lang. So tendency expose siya sa weather extremity, lalo na ng araw. Sobrang init kapag ipinasok mo kapag ginamit mo yung sasakyan mo for the first time after na mabilat sa araw kapag may leather. Kaya ang ginagawa ko guys, hindi ko na siya papalitan. I'm happy and satisfied pa naman sa natin, existing material ng ating car seat. So sobrang saya, sobrang happy ako dito sa hindi siya mainitin kasi nga lang siya, fabric lang siya. Punta naman natin guys yung ventilation, yung aircon. So decent naman yung binibigay na cooling experience, lalo na't meron tayong ventilation extension dun sa likod. So plus point siya kasi yung Vios ko nun is andito lang talaga sa harapan yung aircon, and baka yung mga nasa likod is hindi na sila maabot gaano ng hangin or hindi agad maabot. Yun yung good thing dito sa ating Kia Sonet. Kahit hindi siya top of the line, pare-pareho siya throughout the variants. Meron lahat ganong ventilation. Although kung papag-compare nyo ako kung ano yung mas malamig, yung na-experience ko kay Toyota kasi kay Vios, parang kahit konti pa lang yung fan saka yung thermostat, malamig na. Ang napapansin ko dito kay Sonet natin is ayun, parang kailangan mo paabutin ng todo yung yung thermostat, yung kulay blue niya, para mas maramdaman mo talaga yung lamig. Ewan ko kung ako lang yung may ganong experience, pero parang for me, kung sino ang mas malamig, para sa akin yung kay Vios. Kung sa driver seat perspective ng isang driver, parang mas malamig yung bigay ng Vios. Yun lang kasi yung mako-compare ko, kasi yun lang naman yung naging kotse ko guys. And comment down below guys kung sa mga dati nyong sasakyan, i-compare nyo yung aircon ni Sonet, kung may ganun din ba kayong experience. Pero masasabi ko nga is decent yung ibinibigay na lamig ng Sonet natin. Sa steering wheel naman guys, okay naman, smooth naman yung paggamit ko ng manibela. Wala naman akong major issue or concerns sa paggamit natin ng manibela, dahil power steering wheel naman na siya. Siguro sa ibang mga high-end na sasakyan or ibang brand, may mas malambot pa dito, kasi dito may times na parang nabibigatan ako, pagod lang ako. May times kasi na parang nabibigatan ako sa steering wheel, hindi siya ganun kalambot. Pero ayun, workout na rin. Pero okay. Yun yung mga experience ko, for my personal experience lang naman guys. Kaya pwedeng ako lang nakaka-experience nito or same sa inyo. So yun yung pag-usapan natin guys, kasi itong content naman natin is naman siya, subject for improvement, subject for collaboration through comment section. So ayan, let's go. Dako pa tayo sa ibang natin, content guys. Dito tayo guys sa dito sa infotainment. Ayun, tuwan-tuwa talaga ako dito sa infotainment natin, kasi bukod sa malaki siya, 8 inches yung display niya kasi. So ang dami nating pwedeng magawa dito. Ngayon yan, naka-Waze tayo, and gamit na gamit ko to lalo na sa kapag hindi ko kabisado, kasi hindi talaga ako masyadong gala guy. Talagang 95% dependent ako sa navigation natin, especially itong Waze natin na apps.
Kasi kapag wala ako niyan and hindi ko alam yung pupuntahan, wala kasi akong ano guys, sense of direction. So malaking tulong talaga itong Waze natin. Kasi kung mapapansin, kung matatandaan nyo guys, before natin to in-acquire si Kia Sonet, marami tayong naging comparison. Isa na sa naging comparison ko guys is yung MG Morris Garage or Morris and Garage, yung ZS nila. So pakita ko dito yung mga picture ko kasi nagandaan din ako dun kasi nga medyo ano rin naman sila, sa itsura medyo same naman sila ng approach ni Kia Sonet. Ang naging concern ko nun is yung hindi nila top of the line. Walang ganito, walang infotainment. So meaning hindi natin magagamit yung mga Waze, parang bibili ka pa outside para ilagay yung infotainment. So yun agad yung nagpa sa akin parang umatras ako. Hindi ko siya kumbaga isa sa pinaka minimum requirement ko is meron akong infotainment. Kasi in fairness naman kay Toyota Vios, kahit siya yun nga, pambansang sasakyan yung Vios, meron siyang infotainment. So gamit na gamit ko siya. Papasok na tayo sa Commonwealth. So 30 minutes na lang, doon na tayo. Moving on, dito tayo sa sa instrument cluster. Gandang-ganda talaga ako diyan. Nakikita na kasi yung guys yung digital niya. Kung ilan yung speedometer mo, yung fuel efficiency mo, ilang minuto ka nang nagda-drive. So, malaking tulong siya. It's worth analyzing it. Isa yun sa mga nagugustuhan ko. Punta rin tayo sa exterior niya. Sobrang isa tayo sa lucky, maswerte na naabutan yung LX 2-tone kasi isa tayo sa mga early batches. So yung kulay natin talagang inilaban natin yan guys. Binadgetan natin kasi additional 15,000 para sa 2-tone. So hanggang hindi ako nagsisisi guys sa choice na yon kasi nga 5 years mong gagamitin tong kotse. So might as well ipilit mo na kung ano yung kulay talaga na gusto mo. Hindi pwedeng kung ano lang na lang yung natitirang kulay sa dealership. So yun yung pinakaano natin, habulin. So sa part ko, hinabol ko siya guys. And yun, I'm satisfied with sa kinalabasan ng natin, sa unit natin. So Kia Sonet, tayo white. Isa pa sa nagustuhan natin guys is yung fuel niya. Yung fuel tank capacity, I think 45. So marami talagang mailalagay na gas guys, compared sa mga contender niya nasa minimum 40. So mas marami siyang capacity yung fuel tank niya. Yung trunk naman niya guys is napakalaki. Alam ko nasa 385 liters. Tas siya, natutupi. Pakita ko yung clip guys. Ngayon, lalo na kapag meron kayong bibilin sa mall, furnitures, medyo kaya naman dito sa likod natin guys. Tutupi lang siya. Gamit na gamit ko siya guys. Yung mga compartment niya rin guys, decente rin naman. Marami siyang pwedeng ilagay. Dito, doon. So medyo traffic na guys. Next tayo guys.
yung gulong niya, bukod sa maporma siya kasi naka two-tone alloy, ano siya, alloy wheels. Nasa 16 inches, alam ko yung gulong niya. So, kahit hindi pa ako nagpapalit ng mas malaki pang size kasi okay pa naman, hindi ako sumasabit, hindi ako nagagater compared sa maliit kong sasakyan noon dati. Doon naman tayo sa ibang mga features niya, guys. Isa dito sa mga nagustuhan ko kasi walang cruise control yung Vios. Dito ko lang siya na-try sa Kia unit natin. So, ginagamit ko, guys. Nawiwili ako gamitin yung cruise control natin na features. Lalo na kapag hindi ganun ka-traffic and maluwag yung kalsada, tapos malayo yung, kumbaga may long drive tayo. Maganda siyang gamitin, guys. Dito na tayo sa Pilcoa na tayo sa mga nakakaalam, mga taga QC dyan. Papunta tayo sa UP, shortcut papunta ng Eastwood. Mukhang yung mga natandaan ko, lalo na sa yung mga nagustuhan ko sa ating Kia Sonet is na-captured naman na natin. Tingnan natin kung may maalala pa tayo. Punta na tayo sa mga, sa tingin ko is cons for me na pwede pang i-improve sa mga susunod pang upgrade ni Kia Sonet sa mga new version niya. Yung car seat natin, adjustment, height adjustment niya is wala siyang height adjustment. So kung gusto nating mababa lang yung upuan natin, hindi natin magawa. So buti na lang hindi naman tayo ganoon kaliit. Ang height natin is 5'7". So tamang tama lang siya sa driving position. So kita pa rin natin yung bumper, yung dashboard natin. Hindi naman tayo kumbaga tinatanaw, hindi natin siya ganun tinatanaw kasi talagang lang tawag dito, no effort kaya natin kita natin yung natin dashboard. So pero yun, maganda rin may ganong adjustment. Sa higher variant naman is binibigay yun. Hindi ko pa rin, guys, hindi ko pa rin ma-resolve yung about sa CarPlay natin. Yung may delay siya ng 1 to 2 seconds. So nakaka-OC kasi kung gusto mong yung pinapanood mo kapag nakatambay ka is real time yung boses, yung buka ng bibig is na talagang naririnig mo. Pero dito may 2 seconds na delay, alam ko ganun. So sa mga na same ko naka-experience, baka meron kayong ginawang tricks or tips para ma-resolve. Pero right now hindi ko pa rin siya nare-resolve, although hindi naman siya ganun ka-life changing sa akin kasi hindi naman ako nanonood habang nagda-drive. So sa music okay lang. Next natin is yung mga LED bulb natin, yung headlight. Walang naka-halogen pa tayo, guys. So hindi pa LED. Pati yung likod natin, hindi siya star map. Kung napanood nyo yung vlog ko na nag-i-inquire tayo, hindi pa tayo nasasagot ni Kasay. Baka pagawa natin sa labas na. Pero tingnan natin yung risk, kung lalo na yung warranty sa wirings. Aralin natin yun para may assurance tayo na kahit na magkaroon ng problem, meron naman tayong pang plan B. So yan. Pero
Pero one of these days papagawa natin yun, guys. So yun yung LED niya. Isa pa pala sa nagustuhan ko, guys, yung sensor niya. Sobrang utilize ko kasi pag nagpa-park tayo, sobrang confident na ako, guys, mag-drive ng nakatalikod, yung rear, paatras, reverse. Sobrang confident na ako kasi nakadepende na ako dito sa camera and siya accurate naman. So kahit standard tong natin, yung variant natin ng Sonet is high quality naman kahit paano yung video. So isa yun sa mga nagustuhan ko. Yung isa natin, ano pang mga naisip natin mga cons? Hindi naman cons na yung fuel efficiency. Kasi ngayon nga, kahit medyo nata-traffic tayo, nasa 13 km per liter tayo yung fuel efficiency natin. So nagda-drive na tayo ng 21 kilometers. 56 minutes na tayong yung duration ng pagdadrive. Yan, nasa 13 kilometers na tayo per liter. Not bad. Ayan, guys. Sa huli palagi. Ayun, malapit na tayo sa Eastwood. Nasa Libis flyover na tayo. Ayun, bukod sa naging cons ko, na-upload ko na rin naman yung vlog about dito, yung nagka-problema ako sa power window, yung master natin, control ng window natin dito sa driver's side is nagkaroon ng problem and pinalitan siya immediately nung kasa. Right now is wala naman akong nakikita ng ibang concern. So alam ko naging siya, parang factory concern kasi ang dami nung nababasa ko sa comment saka sa community natin. And yun, common problem naman siya ng mga first gen. So hope Kia manufacturer nun is ma-take into consideration na yun kasi yun talaga ang dami naging concern nung na yun. But good thing, mabilis yung pagdating ng materyales. Ayan, liliko na tayo, guys. Monitor natin yung mga tao natin. Sana hindi pa tulobat. Tingnan natin, guys, kung mamamonitor tayo ng mga tao natin. Itong mga kasi yung plate number natin is 2121. So yun yung call sign kapag dumadaan na yung kotse natin. Minomonitor nila. So ayan natin. Yung 2121 approaching na. Yun nga, monitored tayo dito, guys, sa loob. Yung mga copy ko. Hindi tayo pwedeng tumakas-takas kasi Yung 21 dito yun, monitor tayo sa loob. One of sir. Nakapasok na tayo dito. Ayun, guys, hanap tayo ng mga pa-parking. Doon tayo sa employees parking area kasi
medyo busy yung area namin ngayon. So, punta tayo sa parking. To wrap up na natin tong vlog natin. So far, wala akong major issue. Yung akong concern is na-resolve naman na. So far, I'm happy with my Kia Sonet to date. 6 months simula nung na-acquire ko siya last June of 2024 until ngayong December 31. Ayan guys, advance Happy New Year. Pero baka ma-upload ko to tapos na yung New Year. Tapos na yung New Year. Tapos na ang 2024 guys. So konti na lang guys, ma-achieve na natin yung ang ating JPD natin, Project 1,000 subscribers. Nung nakita ko kanina, siguro nasa ano na yun, 860. So 140 guys na lang, 140 subscribers na lang guys. Maglalambing ulit guys sa mga loyal viewers ko dyan na hindi pa po naka-hit sa subscription button natin. Requesting guys, yan, kapag subscribe na kayo, and yan, ano nyo yung notification bell para updated kayo sa ating JPD content. Maraming salamat guys. Malayo pa pero medyo lumayo naman na tayo sa ating content creation era. Ayan. Try natin dito. Sa basement tayo magpa-park guys. Ano ba rin, sir? JPD. So yun, park tayo dito guys. Ayun guys, duty na po tayo. Salamat sa pagsama guys. Try din natin i-upload itong gawin natin ng content yung New Year celebration dito. 10 taon na tong ginagawa. Ay, pang 10 taon ko na to. So let's go guys. Bye bye.